Gandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Jun Palacol sa ating programang Kontrapunto. Tulad po ng dati, bago tayo magsimula ang ating palatuntunay, himingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Salamat Panginoon sa pagkakataong na binigay mo sa akin, makarating po sa lugar na ito, kung makapagpahayag po tayo ng mga pangyayari po sa nangyari sa ating buong kapuluan at sa buong mundo, upang mabigyan po natin ng tamang picture ang pangyayari po at makagawa po tayo ng mga pamamaraan upang tayo po ay makapaghanda. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Ito ay ginagawa natin sa kanyang pangalan, sa matamis na pangalan ng ating Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Yun na nga po, at tulad ng napapansin natin, ang talagang pinag-uusapan po palagi ngayon sa radyo, sa telebisyon at sa dyaryo, ay ang patuloy pong gera sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. Ito po ay nagsimula noong February 28 at ngayon po ay March 28. Isang buwan na pala. Tanda ko yan na sinabi ni President Donald Trump, sabi niya 4 na linggo lang. Ngayon pa lang, 4 na linggo. Sabi niya, madali yan, tapos na yan. Wala sila magagawa. Ako magdidikta ko anong klaseng, kung paano ko wawakasan ito. Ano nangyari ngayon? Nagkaroon ng global impact sa ekonomiya ng buong mundo. Pati rin yata sa kanilang bayan, nagkaroon din. Ang pinagtataka ko lang bakit marami at takot dito kay Donald Trump? Wala akong masyadong naririnig na bumabati ko sa kanyang ginawa. Kaya ako'y natutuwa nang mabasa ko ang column ni, ang statement ni Senator Pampilo Lacson na sinasabi niya na sa ito pala raw sa mga ugaling ipinapakita nitong si President Donald Trump ay nagpapakita ng bansag niya ay narcissistic arrogance. Alam niyo, ibig sabihin ng narcissistic, yung bang sarili lang niya tinitingnan niya, walang tinitingnan iba. Sarado na ang kanyang pag-iisip, basta sarili lang niya ang magaling, wala na iba, puro siya na lang magaling. Para bang si yung isang dating presidente ito nasa hig na ngayon. Akala niya sila na pinamagaling ngayon, nakakulong na ngayon. Yun. At yung arrogance, alam naman natin, puro kayabangan. Anong nangyari sa kanyang pang sarili at puro pagyayabang. Sinabi niya, wawakasin daw, matatapos daw ang gerang ito. Anong nangyari, wala pa rin. At ang takot ng iba, ay baka raw ito ay magtagal at hindi malalaman kung kailan matatapos. Sapagkat sa bombang ginawa yun ng itong bansang Amerika, siyempre gaganti naman ang Iran. Hindi naman pwedeng kayo lang ang pasabog ng pasabog. Siyempre gaganti ang Iran. Hindi nga lang makarating ang kanilang mga drone at missiles ng Iran sa Amerika. Napakalayo. Kaya ang kanyang binabanatan ngayon ay itong mga US bases na nasa Middle East, in Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, ay patuloy pong binubugbog yan yung kanilang mga kaya yung nangyayari, yung supply ng ating gasolina ay naapektuhan. At bago yan, pagpalagay na natin, magkaroon tayo ng katahimikan, hindi pa mababalik ang dating normal na supply ng ating gasolina sabagat magkakaroon po yan ng rehabilitation. Matagal po yan ang mga pangyayaring yan. Kaya napakahirap itong ating sitwasyon natin na hindi natin alam kung kailan matatapos. Itong Amerika, lakas ng loob nito na makipaggera kasi alam niya hindi siya tatamaan Napakagulang nito Kasi ang ginawa niya, nagtayo siya ng mga bases kung saan parte ng mundo.
Kaya lakas na loob niya makipaglaban kasi may mga bases na dedepensa sa kanya bago makarating. Kaya ngayon siguro itong mga bansa na sa Middle East na nag-host ng mga base na siya ngayon ang tinatamaan ng mga taga-Iran. Ang nagsisisi na ngayon, sabi niya, bakit ba kami nauto nitong presidenteng ito? Kami tuloy wala kaming kinalaman sa gerang ito. Pero dahil may basis dito, kami ngayon ang tinatamaan. Ganyan po ang ginawa din natin, kahit noong 1991, tinanggal na po natin ang basis dito na nagiging attraction lang ito ng kalaban natin. Tayo we have adopted independent foreign policy. Wala tayong kalaban. Wala tayong kalaban, ho. At kung meron man lang ng konti, siguro sa West Philippine Sea, hindi naman masyadong hindi naman siguro mangangailangan na magigerahan dyan. Siguro, medyo konting tampu-tampuhan at konting batuan ng mga tubig at sa West Philippine Sea, pero hindi po mangyari po ng gera yan, mauwi po sa gera. Pagkat kilala po natin ang bansang China po ay wala pong hilig yan mag-invade o sumakop ng bansa. Yun na nga po lamang ang aking iniisip din sa sobrang lapit ng ating bansa sa Taiwan, baka pumasok sa isipan ng China kunin na nila ang Taiwan sapagkat sabi nila, probinsya nila, maapektuhan po tayo. Sana nga po wag mangyari yun. Yun, mabalik po tayo ulit sa isyong yan. Alam nyo kasi, itong mga Amerika, ang pinagmamalaki nila ay yung kanilang superpower sa military, sa airspace, sa dagat. Oo, meron kayo niyan. Pero dapat yung malaman, kayo mga Amerikano, nagkaroon kayo ng gera sa Vietnam. Lahat ng malalakas na gamit sa digmaang panggera, natalo pa rin kayo. Sapagkat hindi nyo matatalo ang kaisipan ng mga tao na naroroon, na nagkakaisa, na labanan kayo. So hindi porket kayo superpower, kayo mananatili na mananalo. Sapagkat kung matatanda natin po, kung babaybayin po natin ang ating history, kahit po nakalatag din sa ating Biblia, bago po dumating ang ating Panginoon Jesucristo, daang libong taon, meron na hong Persia. Meron nga tayo Cyprus the Great, na kung saan itong mga Hudyong ito ay pinaburan ito noon, na kung saan pinabalik sila ng Cyprus the Great sa Israel, sa Bethlehem, sa Jerusalem. Pinabalik ho sila dyan, Cyrus the Great, ng hari po ng Persia. Kasi nagkakalat-kalat sila ho doon Yan ho, pinabalik siya. Dapat ka, tanamin nilang utang lo, pero hindi po ganun ginawa nila sa mga sa mga Persian. Dapat po natin tandaan, palaban po ang Persia. Wala pa hong Amerika. Nito na nga Amerika, mga ilang daang taon lang yan. Ilang taon lang yan Pero itong Persia ho, libong taon na huyaan. At marami na huyang inabot ng mga rehimen. Marami ng rehimen inabot siya, nariyan niyang mga Mesopotamia, Babylon, Byzantine, Ottoman Empire, marami ho na yan. Kahit sanay na ho yan sa labanan. Kasi akala itong si Donald Trump, porket powerful sila sa arma, kaya na nila sakupin. Palagay ko, nagkakamali kayo. Kakamali ho kayo. Tapos kanina, binanggit ko, itong gerang ito na nagsimula ito dahil sa pambubuyo ng Israel sa Amerika, sapagkat alam po ninyo sa Amerika po ay napakalakas po ng labi ng mga ng mga Hudyo sa Amerika.
sa Senate, sa US Senate at sa US Congress. Kaya po, malakas ang loob dito. Gusto nila, alam nila, sinusuportahan sila. Eh nga, paglusip nga nila dun binigla nila si Trump para nakisama na lang Kaya ngayon naalala ko, tayo ngayon ay mag-celebrate ng Holy Week. Sa bukas pala ay simula na ng palaspas. Alam nyo, kahit ako isang lay minister, taong simbahan, para sa akin dapat masakit sa akin na sineselebrate pa yan Bakit kanyo? Ito ang aking dahilan. Kung matatandaan ninyo na si Kristo nang pumasok sa Jerusalem, sabi ng mga Hudyo roon, dumating na ang ating tagapagligtas na siya magpapalaya sa atin dito sa Roma, sa Roman Empire. Ito na, dumating na. Sa wakas, makakalaya na tayo dito sa lupa, sa kahariang ito. Ngayon nga po, dumating si Kristo, nakita nila. Akala nila isang matipuno tao at maraming sundalo, maraming mga gamit at magagarang mga kabayo, malalakas. Pero sila ay na-disappoint. Bakit? Kasi nakita nila lulugo-lugo pa si Kristo. At hindi na nakasaya sa kabayo, sa donkey pa. Kaya sabi ng mga Hudyo, mukhang nabola tayo dito. Nabudol! Kasi naghanda sila kaya tayo may mga palaspas. Sabi nila, ito ang pagpasok ng ating tagapagtanggol na Misaya na dinala rito upang palayain tayo dito, ay bibigyan natin para yung welcome gesture natin ito. Kaya kumuha tayo nitong mga dahon at iwagaybay. So ano nangyari na sa mga Hudyong ito, kita nila wala naman pala nangyari, kaya na-disappoint silang mabuti. Ngayon, after 1 week, kahit i-google ninyo ito nakalagay ito. After 1 week, meron palang tradisyon doon sa Rome na kung saan inilalabas ang 2 bilanggo, na kung saan kasi si Kristo ay nabilanggo, nahuli, tulad ni Barabas. Si Barabas po ay isang rebelde laban sa Roman Empire. So, yan po ang tradisyon po sa Rome. Magpapalabas ng 2 at hahayaan ng mga tao, ang mga Hudyo, pumili kung sino ang palalayain. At naroon nga po na natin sa Apostles' Creed itong si Pilato. Sabi niya, kayong bayan ng mga Hudyo ay bibigyan namin ng pagkakataon para pumili kung sino ang palalayain natin. Si Barabas o si Kristo. Naalala nitong mga Hudyong ito, yung ginawa sa kanya, na nabudol daw sila ni Kristo nang dumating sa Jerusalem. Sabi niya, itong pagkakataon natin para makaganti tayo. Sumigaw si Pilato, sinong palalayain? Ang sigaw nila, si Barabas. Sabi ni Pilato, sino ang ano natin, ang hindi palalayain at parurusahan? Sumigaw ang mga Hudyo, si Kristo, ipako sa krus, crucify him.
Ganyan po mga ugali ng mga Hudyo. Sabi ni Pilato, naghugas ng kamay. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi akong humatol, kaya naghugas siya ng kamay. Mga Hudyo ang humatol. So ano na nga po ang nangyari? Nadala sa kamatayan ng ating Panginoon si Kristo. Dahil na rin sa mga Hudyong ito na kanyang pinalaya mamula sa kanilang kahirapan doon sa Egypt pa. Kaya yun po, naalala ko lang dahil bukas nga pala ay ating gugunitain ang Holy Week natin na palaspas po. So, ganun nga po nangyari ngayon. Balik tayo sa gera ng ano. Ito si Trump, gusto niyang palabasin ngayon na siyang nanalo sa gera. Garapal din naman itong Pangulong ito, no? Sabi niya, kami nanalo sa gera at babakasin na namin ito. Pero, kinakailangan munang mag-agree ang mga Persian. Ang Iranian. Hindi po sila pumapayag. Dahil sino naman po sa kanyang matinong kaisipan na matapos mong bombahin, matapos mong patayin ang kanilang mga leader, yung supreme leader nila at mga iba pa, mahigit 2,000 kasama na yung 115 mga bata na tinamaan ng bomba nila na walang kalam-alam, na hindi mo lang nagsorry ang bansang ito, ang bansang Amerika. Sabi, wawakasan na raw. Sabi ng Iranian, kung magwawakasan to, hindi sa sarili mong term, sa aming term. Unang-una, kung wawakasan namin, gusto namin bayaran ninyo ang mga nasira sa amin at itigil nyo na ang panggigera sa amin. Ayaw po niya ni Trump. Ayaw po mo. Ako magsasabi sa inyo, kahit pagka nitong mga nakarang linggo, sabi na, binigyan yata ng mga 4 na araw, bobombahin daw niya. Ay, hindi naman po natuloy. Sapagkat siguro, yan, may mga advisor yan, may mga cabinet members. Sinabi niya siya, mahirapan tayo sa ginawa ninyong yan. Hindi basta-basta yan. Kaya ngayon, pinost mo niya, binigyan ng 10 araw na kailangan daw ay sumurrender na ang Iran. Kaya ngayon, in-extend niya up to April 6, kundi gegerahin daw niya. Sabi naman ng mga Iranian, hindi naman sila natatakot. Sa ngayon nga, kahit sinabi nilang hindi sila binubomba ngayon, sila ang bumubomba dito sa mga dito sa mga base na nasa Middle East na nag-host ng mga US bases. Kaya ngayon, napakahirap ng buhay natin sa buong mundo. Paano na? Kapag wala na tayong langis, paano ang pagsakay natin? Paano pagdadala ng ating pagkain? Sapagkat ang ating pagkain ay dinideliver, ini-import pa natin ito karamihan sa ibang bansa. At makarating man dito, itatransport ito kung walang gasolina. At hindi tayo nakahanda nito. Mabuti pa noong COVID-19. A pandemic that is controllable. Marami silang ginawa doon. Noong panahon ko naman, to give credit to the past administration, marami naman silang ginanap ng mga intervention noon para ma-mitigate natin ang pandemic. Pero ngayon wala nating pwedeng kontrolin kasi outside of the control ng ating pamahalaan. Ito lamang Amerika makakapagsabi. Pero kahit na po natin makontrol ngayon, tulad ng binanggit ko kanina, magtatagal pa dahil aayusin pa mga nasira. At sa pang sinasabi ni Trump na bobombay niya raw ang mga power plant, ay bawal ho yan sa international humanitarian na bumomba kayo ng mga power plant. Kasi civilian population po ang tatamaan dyan. Kaya yun, siguro, hindi na napagkakatulog itong si Trump kung ano ang gagawin niya sa mga pangyayaring ito.
Nagugulo na siguro siya. At uusgahan siya sapagkat sa sa Nobyembre, kung hindi ako nagkakamali, ay magkakaroon po sila ng midterm election. Kawawa po ang kanyang partido. Mabubugbog ito. At ngayon nagigising na rin po mga kabataan sa Amerika. Sinabi nila na itigil na ni Trump ito. At nahihirapan na rin yata ang mga naglalabi mga Israel sa Amerika. Itong si Benjamin Netanyahu, katulad ito ni Duterte na wanted dito sa ICC. Gusto po utak pulbura yata ito. Wala itong ginawa, kundi puro gera ng gera eh. Kaya napakahirap po mabuhay kung ikaw ay isang Hudyo. Tulad na sinabi sa Biblia rin, yan yata ang race na sinumpa na walang katapusan ang pahirap sa inyo. Doon sa Middle East, walang katapusan ng gera sa inyo. Uncertain kayo dyan. Kaya yun ang mga pangyayari natin. Sa akin po, bilang Pilipino, ako po ay naawa sa ating mga kababayan. Sapagkat sila po ang nagsasaper na walang kinalaman na kung tawagan natin ay mga collateral damage. Ginyera ng Amerika at Israel ang Iran. Wala naman tayong doon. Wala tayong kinalaman doon. Tapos tayo nagsasapit. So, ngayon dito sa ating bansa, nahihirapan po ang ating pamahalaan kung ano po ang dapat gawain. Sa nangyari nga nagbabanggaan ngayon ang ating pamahalaan at ang mga naapektuhan tulad po itong mga driver. Sa pag-aklas po ng ating mga driver sa pagtigil ng kanilang pasada, naapektuhan naman po ang ating mga manggagawa. Nahirapan silang sumakay. So pag-iisipin natin, ano bang kinalaman namin sa walagyang gerang yan? Na hindi naman kami kasama riyan. Nagkataon lang, gumagamit lang kami ng oil. At ang isa pa riyan, ay itong Strait of Hormuz. Ito po ang dagat sa pagitan po ng bansang Oman at ng Iran, na kung saan po dumadaan po ang mga barko na nagdadala po ng langis, liquefied natural gas at mga fertilizer. Wala pong makadaan dyan except yung mga pinapayagan po ng bansang Iranian. Ang mga insurance po ay nagsabi na sa mga barko na pagka tumuwi dyan, hindi namin kayo i-cover sapagkat suicide ang gagawin nyo. May mga landmine dyan at pwedeng palubugin ang mga barko natin dyan. Kaya yun po ang nagpapahirap sa atin. Biriin nyo, 20% yan. Katinan nyo ang ating gas. Sa akin nakakita ang mga presyo ng diesel, mas mataas pa sa gasolina. At may mga gasolinahan pa na nagsasara na dahil temporary closure sapagkat wala na sila may supply. At meron din naman mga nakinabang sapagkat nagtataas sila nga kaagad samantala meron mo sinong tinatawag na mga 60 days inventory. Na yung inventory nila, binili nila sa mababang presyo, ngayon tinamano ng pagtaas, nakilabag siya, nagkaroon sila ng windfall profit. At hindi lang yun, at mga in-order nila, hindi na sa inventaryo, on in transit pa, na nasa barko na parating na ng Pilipinas. Yung ang bili nila doon ay hindi pa po ganun ang presyo sa ngayon. Kaya laki po ng kinikita. Mabuti na lang at mayroon taong katulad ni Ramon Ang na nagsabing nakahanda siyang ibenta ang petrol sa pamahalaan upang maipsad lang ang paghihirap natin sa gasolina. Kaya dyan po, bilib ako dyan kay Mr. Ramon Ang, mayroon nationalistic po yan. Napakagaling at
makabayan na isang businessman na hindi naman po iniisip ang pagkita kundi ang pagtulong sa ating mga kababayan. Mabuhay ka, Mr. Ramon Ang. Sana dumami, sana gayahin ka ng mga iba pang mga mamumuhunan. So, ganoon nga po, wala po, ito kasi pangyayari sa atin, itong krisis na to, wala po sa atin nakahanda. Kahit iniisip natin tayo, i-stress natin ang pag-iisip, paano? Pagkapaubos na ang ating gasolina. Sana, maturuan tayo ang ating mga civilian population na kung paano po ang gagawin natin para po natin maibsan ang paghihirap sa gasolina. Siguro, mayroon naman tayong mga mass transit, ang LRT, MRT, iwanan na po natin ang ating mga sasakyan. Katulad po ng aking ginagawa, pangkaraniwan na sa akin niya, at ako'y maswerte sapagkat dito sa amin ay merong kami ritong LRT extension dito sa may sukat, tabi ng SM, na kung saan itong huling istasyon na kung saan dito lang ako nagpaparada sa SM, nasasakyan ko, tapos lalakad sa istasyon ng Arcadio Santos. Dire-diretso na ako yan, maring lumipat ako ng MRT, LRT, at maswerte rin at binabaan kami mga senior, binigyan po ng 50% discount na ganun din po ang ibinigay ngayon ng ating pamahalan. Binigyan na rin po yata ng 50% discount ang ating po mga pangkaraniwan mananakay. Kaya nga, pag ako dumadaan dito sa sukat, sabi ko, dahil pa palang mga available na lupa rito. Dapat ito ginagawang parking sapagkat ang purpose ng mass transit ay para iwasap na po ng mga maaari ng pribadong bihikulo ang paggamit po ng sasakyan upang pong mabawasan ang traffic sa kalye. Kaya lang nakakalungkot hanggang ngayon, wala pa rin pangyayari dito. Kung yan sana ay magkakaroon ng malaking parking, maraming sasakyan po rito sa taga Parañaque at Las Piñas ang mag-iiwan na lang po ng mga sasakyan. Katulad bukas, ganun meron akong lakad sa Quezon City. Ay iwanan ko na lang ang aking sasakyan. Kaya siguro, ito na siguro para tayo ay ginigising sa ganitong krisis o pa mag-isip-isip tayo na kung ano ang mabuti nating gawain sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kasi sa krisis po, doon lumalabas ang mga bagong estratehiya. Yan po, lumalabas din ang mga bago pong mga leader natin. Yan po ang ating mga pangyayari na sana itong gerang nararanasan sa Middle East ay sana ito ay matapos na. Sapagkat tulad ng binanggit ko, walang katapusan pahirap. Hindi po lamang sa Middle East, kasama na ang mga bayang ang ating bansa. At buong mundo, kung napapansin nyo, ang ating dollar tumaas. Umabot na po ng 60.55. Ang ibig sabihin nun, yung bibili natin, pangangkatin natin mga pagkain, tataas. Ang ibig sabihin ng binabayad nating utang sa ibang bansa, tataas din. Paano na rin yung mga mawawala ng trabaho? Kasi 2 million, mahigit 2 million po ang ating po mga OFW na ilan nga po ay bumalik na rito.
sapagkat natatakot sila sa kanilang buhay. Sino magbibigay ng kanilang trabaho? Wala pa tayong nakahandang trabaho ibibigay sa kanila. Kaya, sana tamaan ng pag-iisip, ang tamang kaisipan itong si Donald Trump at ang kanyang mga advisor, cabinet member. At sana rin, marinig natin ng panawagan ng ibang bansa at mga leader na kinukundina ang gerang ito. Kaya nga sa tingin ko, takot yata tayo eh. Yan po ang nakakalungkot na pangyayari po sa ating bansa. Ngayon po, babanggitin ko rin po sa programang ito, yun pong isang grupo na kung saan ang inyong lingkod ay isang kasapi. Meron po kaming itinayong samahan para po sa mga kabataan na kapag sinatiting kabataan, pati po ang mga nasa loob pa ng sinapupunan ng mga ina hanggang 18 gulang o kahit lagpas ng 18 gulang ay binibigyan po natin ng dapat na proteksyon against sa exploitation at abuse po. Like for example, cyberbullying. Ang binabanggit ko pong samahan namin ay ang Right of the Child o ROTC para po madali nating matandaan. Ang Right of the Child po, ang acronym ay ROTC. R stand for the right of, O T the child, ROTC. Yan po kasama naming tinatayo upang matulungan po natin ang mga kabataan at ang mga bata. Alam nyo kasi, meron po tayong tinatawag na party list representation sa Congress. Na ibig sabihin po niyan, sinasabi ng ating constitution na kapag pwede makapaghalal ang mga tao o yung mga marginalized o walang boses sa lipunan or underrepresented na magkaroon ng isang organization sa pamamagitan po ng party list na maghalal ng isang magre-represent sa kanila, magiging boses upang magpasa ng mga batas para sa kapakanan po ng ating mga kabataan o mga child. Saan po nagsisimula yan? Yan po ay nagsisimula sa sinapupunan ng ating mga ng ina. Ang critical po sa buhay ng bata ay tinatawag natin pong 1,000 days. Bakit po 1,000 days? Sapagkat kapag ka po nagsiping ang babae at lalaki, ang nagtagpo ang egg ng lalaki sa babae, nagkakaroon po yan ng nagsisimula na po ang buhay diyan. Diyan tayo magsisimula ng pagbibilang ng 1,000 days. Sapagkat kapag ka po nagbubuntis, dinadala sa sinapupunan ng ina ang kanyang anak, ito po ay 9 na buwan. Kung 9 na buwan times 30, it is 270. Sa 270, imaminus natin is 630. Sa 630 po naman, ang isang taon po ay kinabibilangan ng 365 days o plus
times 2. 365 times 2 is 630 po. 730 po. 365 times 2 is 730 plus yung 730 plus 270. 270 po. Siyam na buwan, 9 times 30, 273. Tapos ay 730 naman po. Kaya po, 1,000 days. Na pagka ang bata po ay nasa pupunan ng ina, dapat po siya ay pinapangalagaan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tamang pagkain, may nutrisyon. Ang pagkain po dapat na nagsisimula sa ating ina. Kung ano po ang kinakain ng ina, ay din po ang napupunta sa bata. Kaya dapat panatilihin malusog ang ina upang ang sinapupunang kanyang dinadala ay malusog din, sapagkat ang kanyang pagkain ay ang pagkain din ng bata sa kanyang sinapupunan. Kaya makikita po natin na ang bata po na nasa loob ng sinapupunan po, kailangan po yan ma-develop physically. Pati po ang kanyang brain. Diyan po nagsisimula ang development. Hindi naman po physical ang nade-develop sa sinapupunan ng ina, kundi po ang kanyang kaisipan. Pagka hindi po nutritious ang nakakain ng inan, ganun din po ang napupunta sa bata. Hindi po nakakapag-function well ang kanyang bata. Hindi po nade-develop mabuti. Kaya pag lumabas po ang bata, nakikita po natin to, mahina, stunted, yung mga bansot po. Isang araw nga, nakita ko sa TV na ang isang bata sa isang kabundukan, naroon kahirapan, ay nakita po na napakapayat, na butot balat, sapagkat ang kayang ipakain lamang ng ina ay ang am. Ang am po ay ito po ay galing sa sinaing natin. Ginagamit pong substitute lamang yung pagkawala po tayong gatas. Pero ang number 1 po ay ang gatas ng ina. Pero hindi po magkakaroon po ng magandang gatas ang inang kapag hindi rin po siya nabigyan ng tamang masustansyang pagkain. Kaya nangyayari po mga bata, nahihirapan po mag-aral sapagkat kulang ang kanyang kaisipan. Hindi po masyadong na-develop. At pagpatag niya 1 taon at 2 taon, ganun po. Kahit anong klaseng edukasyon ang ibigay natin sa kanila po, mahihirapan po ang bata na maka-cope up po sa mga pagtuturo po ng ating paaralan. Sapagkat ang kanyang foundation mahina. Kaya nga po nagkaroon po ng maraming pag-aaral sa Education Committee na kung saan na ang mga Pilipino po ay isa sa pinakamababang sa reading comprehension, sa math at sa sciences. Bakit? Yun na nga po dahil sa kahirapan. Katulad sa computer, garbage in, garbage out. Kaya yan po nakakalungkot sa atin. Ngayon po, paglaki ng bata, kinakailangan sana ito'y makapag-aral. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi rin po siya matustusan ng kanyang mga magulang. Kaya tayo po, kung papalarin ang ating party list, mga tuntong po sa Kongreso, gagawa po tayo ng batas na kung saan puprotektahan po natin, to suportahan natin ang mag-ina.
at paglaki po ng bata. Sa pag-aaral, at dapat supportan din po natin yan, kaya't nga po ang ating party list na Right of the Child ay sumulat na po sa ating Pangulo Bongbong Marcos na kung sinabi namin na may kakulungan sa edukasyon at may classroom backlog na 155,000 mga facilities at mga guro. Ang mas mabuti po rito ay pinakinggan naman po at sumulat at sumulat ang Pangulo sa pamamagitan ng DepEd na kung saan sinabi nila na sila'y gumagawa ng paraan upang ma-address po natin ang mga pangyayaring ito. Ngayon po, sa paglaki ng bata, ikinakailangan po ng tulong sa pag-aaral niya. At hindi lang po yun, tulong sa pag-aaral, kundi sa paglaki ng bata po, ay nagkakaroon po yan sinatawag na mga bullying. So nakakalungkot nga lang po, isang araw, nabalitaan ko ng isang bata, yung may tumalon, dahil napagalitan, at isang bata nawawala, 15 taon, nakitang bangkay na. Yan po yata ang tinatawag natin mga naging biktima ng mga bullying. Yan po, gagawa rin tayo ng batas dyan upang ma-address po natin, ma-prevent po natin mga bullying na yan na nangyari po sa paaralan, sa tahanan at sa komunidad. At ang inyo pong party list na Right of the Child, ROTC, ay nagpadala rin po, patuloy na nagpapadala sa isang Irish priest na si Father Shea Cullen. Isa po siyang Irish missionary na nasa Subic na patuloy pong pinagtatanggol ang mga kabataan na naging na mayroong sexual exploitation po. Sila mga tumutulong, siya po itong foundation ng PREDA Foundation. Tayo po ay nagbibigay ng donasyon upang may pagpatuloy po nila ang kanilang mission sapagkat kinakailangan po natin mga ganyang klaseng mga institusyon at kinakailangan din po nila ng mga tulong manggagaling sa atin in terms of financials. Mababasa po niya siya po kasi pangkaraniwang contributor po sa Manila Times na kung saan niya sinasabi doon ng mga kanilang mga bata na naging biktima ng sexual exploitation. Hindi lang yan po. Ang ating pong Right of the Child ay may mga tinulungan na rin ho. Yung isang matulad ng binanggit ko kanina na ang category ng right ng child ay hindi po lamang 18 years old. Kundi kahit na po beyond 18 years old kung pag-iisip naman po ay parang bata, siya ay kinukonsider po rin natin siyang bata. Meron tayong tinulungan na isang bata na although 26 years old na, pero merong problema sa kanyang pag-iisip, ay nagpunta po ng isang mall at sa pag-ano niya ay meron siyang batang katulad niya na babae na minor din ay nahipuan niya at nagtiyambong po sa security guard na kung saan hinuli po ang bata at itinan over sa mga pulis. Nung po siya lumapit sa akin, tinulungan ko po ang magulang upang ilapit po namin ang kanyang kasong ito sa ahensya ng pamahalaan na tumutulong po sa mga mahihirap. Ito pong PAO, Public Attorney's Office. Nilapit ko po yan sa
Las Piñas PAW na kung saan po naman tinulungan naman po ang bata makalabas. Sapagkat sa batas po natin, kapag ka ang isang bata po na hindi po nalalaman na ang consequence ng kanyang ginagawa ay masama, para bang hindi niya ito ginawa, sapagkat hindi niya ito ginawa kagustuhan. Kaya exempted po ang batang ito at natutuwa tayo ay siya'y nakalaya. Pangalawa, tayo din po ay nakatulong sa isang bata na ang pag-iisip, kahit na po siya bata, edad 16 years old, pero ang kanyang ina naman po ay meron din po may konting problema sa pag-iisip na kung saan ang kanyang lola ay namatay na wala silang handang salapi para iptasto sa pagpapa-hospital at pagpapalibing. Tinulungan po natin yan, makakuha po tayo ng tulong sa DSWD at Philippine Charity Sweepstakes sa office. Marami na po tayong mga nilapit dyan sa PCSO at DSWD na handa po silang tumulong. Hindi po sila umuurong sa pagtulong. Ang kanyang nakuhang kontribusyon, maabot ng mga 40,000 ay hindi po niya halos nagalaw. Bagkos, ito ay idiniposit niya sa isang bangko. At tulungan natin siya sa pamamagitan ng guarantee letter ng DSWD at ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office at the Department of Social Welfare. Makakuha po ng guarantee letter na kung saan po, yun ang ipinambayad po natin sa hospital at nakalabas po ang labi ng kanyang lola. At humingi rin tayo ng tulong sa local government ng Las Piñas upang magkaroon po ng libreng paburol. At hindi lamang po yan, hindi lamang libreng paburol, pati po ang pagkikremate at paglalagay ng kanyang urn sa krematorium. Meron pong sariling krematorium po ang siyudad ng Las Piñas na malapit po dito sa estasyong ito. Nakakatuwa po sapagkat natutulungan natin ang mga ganyan tao. At mabanggit ko rin po na hindi lamang po yung pagpapalibing, pati po yung pinaglakakan ng kanyang labi o kanyang urn, ay binigay din po ng yung nalagyan ng urn po. Pati rin po yan ay libre. Ganyan po ang mga ehemplong gusto natin tulungan na kapag katayo po ay lalong palarin at biyayaan ng grasya ng Panginoon. At tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na makapasok po ang ating party list na right of the child, ay gagawa po ito ng mga batas, mapalawak ang mga funding assistance upang marami po ang makinabang. Napakarami pong problema ng ating mga kabataan. Napakarami po. At sila po ang tinatawag ng mga marginalized, mga hopeless, voiceless, marginalized. Kaya kinakailangan nila na isang boses na sinasabi ko po na isang party list upang siyang tumayo sa kanila. Sapagkat sa ating pong konstitusyon na 1987 Constitution, meron po tayo tinatawag na party list law na system of representation na hindi lamang po mga congressional district ang binibigyan ng pagkakataon na kapag halal po ng mga kinatawan, kundi binibigyan din po ng pagkakataon po ang mga samahan na magtayo po ng mga sectoral organization tulad po nitong Right of the Child o Party List na gumawa ng mga batas, mapalawak ang batas, susuga ng mga umiiral na batas at
maraming makover ng mga kabataan. Sila po, ang mga kabataan ito po ay wala pong kakayahan na makatindig sa sarili nilang mga pakat. Kinakailangan po na isang gagabay sa kanila. Kasama din po dyan na ano po natin na ang tamang-tama po ang aming acronym ay ROTC sapagkat gusto rin po ng ating samahan na ibalik po natin ang ROTC. Ito naman po yung kurso o isang kasama sa pag-aaral po natin bang mga first year at second year na magkaroon po ng Reserve Officer Training Course para po ihanda natin ang ating mga kabataan kung sakali man po na magkaroon po ng mga internal aggression, external aggression. Ihanda po natin sila sapagkat ito naman po ay nakalagay sa ating konstitusyon na kapag ka meron pong mga internal external aggression, may karapatan po ang ating pamahalaan tumawag po ng civilian population upang i-augment po natin ang atin pong mga existing active military forces. Sapagkat ito po ay napatunayan na natin noong pong pangalawang pandigmaan, pandaigdig noong World War II na kung saan po ang pinagsamang lakas ng sandata ng Amerika at ng Pilipinas o USAP, United States Armed Forces of the Far East at ang mga kasundaluhan, Pilipinong kasundaluhan po. Noong pong April 9, 1943, hindi ko lang po matanda, 43 o 44, ay sumurrender po sa Hapon, sa Bataan, na malapit na po natin palagunitain sa April 9, sapagkat kinapos na po sila ng mga bala, ng mga pagkain. So, nung nanalabi nila sa kanila ay ang sumurrender. Pero, dahil meron po tayong ROTC, ng pinangunahan ng 7 munang eskwelahan, ang Ateneo, San Beda, UP, Lasal, Letran, Mapua, at hindi ko pumabanggit pa ang iba ba, Jose Rizal College, ay sumali po sila. Yung kanilang graduate ng mga ROTC ay nagtayo po ng sarili nilang lakas. Sandatan lakas. Ang tinatawag po dito ay ang Hunters ROTC. Kaya meron po tayong makikita sa mga lugar na may mga bantayog po ng ROTC. Tulad po ito sa Muntinlupa. At meron po rin pong kalye dito sa Quezon City na yung ROTC Hunter Street. At yung founder at hanggang ngayon salamat at buhay pa si Terry Adiboso. Yan po ay pinakita po ng ating mga mag-aaral na gumraduate ng ROTC na i-contribute ang kanilang sarili upang labanan po natin ang ating kaaway nung panahon ng digmaan. Hindi po sila natakot kahit po sila wala pang training. Kaya atin din pong ipapanukala sa Kongreso na ibalik po natin ang ROTC na pagagandahin na po natin, na iwasan na po natin ang mga hazing. Kaya pala nyo, noong 2004 po, nawala ang ROTC sapagkat po nagkaroon ng isang madugong trahedyang hazing si Wilson Chua ng UST dahil lamang po sa mga hazing na yan. Tatanggalin po natin at pagagandahin po natin ang programang yan upang maging attractive sa ating mga kabataan. Na, tanda ko nga pala,
nabanggit ko kanina, yung salitang hazing, ang party list po, right of the child, ay binibigyang halaga po yung pagkakaroon po ng batas na may ipin upang matakot ang mga fraternity rito upang maiwasan po natin taong 2022, 23 at 26 ito pong TGP Tau Gamma Fraternity namamatayan po. Alam ko po yan sapagkat gala ko po ay nanggaling sa bayan ng Laguna na kung saan isa po dyan si Rabutaso nakaisa-isang anak na senior high na pangarap ng mga magulang na aaruga sa kanila at aakay ay namatay po dahil po sa hazing na yan. Isang Adamson University din po noong 2023 Tau Gamma rin at nitong nakaraan itong criminology student po naman dito sa Cavite. Ganon din po pare-pareho po ang mga sangkot ay ang Tau Gamma Fraternity. Palagi, para bang pangkaraniwan pag sinasabi ng fraternity ito, ginaano namin, pinagbabawal namin sa mga mga hazing. Para bang lumang plaka na wala hindi pumapasok sa kaisipan ng mga member. Hindi po sapat lamang yun. At yung ginawang batas na nung pang 1995 mahina po sapagkat patuloy pa rin. Kailangan isang batas na talaga kung saan na ipagbabawal ang madudugong mga hazing na yan. Kasi mahirap po man yan na mga fraternity. Ipagbawal na po ang mga hazing na yan. Ako po ay isang kasapi rin po ng fraternity sa Epsilon Sigma Lambda Phi ng University of the East. Kaya nalalaman ko po, nagkaroon po kami mga initiation, pero initiation na hindi naman po ganyang kagrabe. Kasi kailangan po yan, kung bilang mga mag-aaral po ng batas, yan na kailangan pong fraternity upang matulungan tayo sa pagre-review natin at magkaroon tayo ng connection after sa ating pagtatrabaho po. Kaya napakalaga rin po ng kanyang mga fraternity. Ngayon, mabalik po tayo sa ROTC. Napakalaga po ng ginampanan ng mga kasabi po ng ROTC. Ipinakita po natin na itong mga mag-aaral natin kahit sa kakulangan ng edad ay mayroon mang kakayahan lumaban sa mapanupil ng mga kalaban. Sila po ay sumama rin katulad po ng Huk Balahak na kahit po walang training, walang suporta sa pamahalaan ay patuloy po sa kanila ang pagkipaglaban po nila. Kaya yan po ang isa sa atin pong mga pananaw sa ating pong reto. Ito po ay ginagawa po namin po ang mga papel at iharap po namin sa takdang panahon sa Commission of Election COMELEC na ma-approvean po, ma-accredit ang party list na ito upang maging katuparan po ang amin pong mga mitiin sa ating mga kabataan na nangangailangan po ng tulong sa ating pamahalaan. At bago rin po ako matapos, ay papasalamat na rin ako sa mga taong tumutulong po upang maging ganap po ang aming
pagkaayos ng mga papeles sapagkat napakahirap po talaga sa bawat bayan, bansa. May mga chapter po kami na kung saan pa humihingi ng tulong sa pagkukuha po ng mga member. At hindi lang man po yan, marami na rin pong matulungan ng ating pong ang party list natin sa pagbibigay po ng suporta sa mga mag-aaral na matustusan ang kanilang pag-aaral sa malit po naming kontribusyon. At babanggitin ko rin po, nung galing po ako no isang araw sa Philippine Charity Statistics Office na kung saan muli na naman tayo humingi ng tulong sa kanila, na binanggit sa akin na pwede rin po pala makahingi ng tulong ang ating mga mag-aaral sa PCSO. May mga requirements po. At nakakatuwa naman po sa mga ganyang klase na walang sawa sa pagtulong sa atin. Sana dumami pa ang ganyang organisasyon, lumakas pa, at suportahan po natin ang PCSO sa kanyang misyon sa pagtulong na hindi umuurong. Marami pa po tayong dapat gawain ng mga programa sa ating pong mga kabataan. Sapagkat isang araw po lamang ay nabasa ko sa ating pahayagan ng rate po ng teenage pregnancy ay nakakatakot. Sapagkat sa maniwala sa hindi, may mga bata na between the age of mga batang babae between age of 10 to 14 ay nabubuntis na. Paano? Physically, paano magsusurvive ang bata sa kanyang sinapupunan? At paano naman siya, anong buhay ang kanyang magiging daratnan? Paano ang kanyang mga pangarap ng kanyang mga magulang? At baka siya pa'y makapag-contribute sa development ng ating bayan. Nakakatakot po. Sana magkaroon tayo ng mga sapat na batas at pondo upang maiwasan po natin itong tumataas ang mga bilang sa mga teenage pregnancy. Pero ininyo, bata pa lang, dapat naglalaro pa lang ito. Mabubuntis. Nakakaawa. Nakakaawang sitwasyon yan. Kung hindi po natin ito pagtutulong-tulungan, paano po ang magiging buhay nila? At meron din po mga tinatawag tayo mga sexual exploitation na mga magulang na mismo ang siyang gumagawa dahil sa kakulangan ng salapi upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Meron naman, isang araw na mabalitaan ko rin na ipinagbubuntis pa lang ang bata sa kanyang sinapupunan. Ito pala'y nagiging subject na ng isang commercial transaction. Lalo na sa mga foreigner. Parang idinidil na nila ang bata na sa kanilang napupunan na ibinibenta na kaagad na hindi pa niya na nailuluwal. Paano na yan? Kung magiging ganyan ang ating takbo, masyado na pong mababa ang moralidad ng ating lipunan. Sana nagiging pag-uusapan ito ng mga responsableng organisasyon at alam po naman po napakaraming organisasyon sa atin dito
na handang tumulong. Ito po ang mga nakakatakot na mga pangyayari. Dahil po sa paghihirap, ano na po ang mga nangyayari sa ating pamilya. Sana pagtulong-tulungan natin upang maiwasan natin at suportahan po natin ang mga kabataan. Sapagkat, sabi nga po ni Rizal, kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Tayo po sa ating edad ngayon, tayo po ay mawawala sapagkat tayo ay temporary lamang dito, papalitan po tayo ng kabataan. Ang ipamanap po natin sa kanila ay ang isang matatag na institusyon, isang pamanang magbibigay sa kanila ng takdang kaisipan. Institusyon na gagabay sa kanila at mararating ang kanilang minimiti o mga pangarap sa buhay. Ngunit, hindi po ito magaganap habang tayo po ay walang pagtutulungan. Pagtutulungan ng komunidad, tutulungan ng pamilya, at pagtutulungan po ng ating pamahalaan. Isa rin po, napapansin ko habang tumatagal din po, habang tumatagal lumilipas ang panahon, ang kabataan naman po ay para bang nababawasan na ang respeto sa mga matatanda na maswerte na tayong makakita ng mga kabataan na umaamin sa mga matatanda. Ay napakaganda pong tingnan yan sapagkat yan ang ating kulturang hindi mawawala na kaya natin ipagmalaki kahit saan man pong bansa. Tayo lang pong bansa ang mayroon dyan ang respeto po natin sa ating mga matatanda. Kaya yun po lamang at sana nagkaroon tayo ng magandang talakayan dito at magkaroon tayo din ng magandang pagkakaroon nitong susunod na Holy Week. Magkaroon po tayo ng reflection, meditation, na kung ano na po ang ating papel na ginagampanan sa mundong ito. Sa Holy Week po natin na kikita at nababasa, nagkakaroon po tayo ng reflection. Ako po ay, at ang aking pamilya, sa bahay na lang po kami sapagkat naniniwala ako na ang refleksyon po ay nasa bahay, katakahimikan. Kahit nalulungkot ako, makikita mga tao na nasa mga pasyanan, na para bang baliwala sa kanya pag-observe itong Holy Week. Sa akin pong paningin na kapag ito'y para bang ikaw ay mayroong isang kapitbahay na namatayan, malapit sa iyo, karamihan po ay dumadalaw sa namatayan. Pero kung ikaw ay magpakaroon ng party sa loob ng inyong tahanan na malapit sa kanya, hindi po ba ito'y nakakainsulto? Katulad din po yan itong ating pong sariwain ng paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo. Sariwain natin ang kanyang naging buhay dito. Ano ang naging mensahe nito sa bawat isa sa atin? At palakasin natin ang ating palang tayo sa kanya. Yun po lamang, ito na po nagtatapos ang ating programang Kontrapunto. Sa susunod na linggo, muli tayo magsama-sama. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa programang ito, ang Kontrapunto. Maraming salamat at God bless you all. Salamat po.